Ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Sa pagsasagawa lamang ng katotohanan at pagpapasakop sa Diyos, maaaring matamo ng isang tao ang pagbabago sa disposisyon. Susunod, magsasalita ako tungkol sa ikatlong uri ng mga tao, ang mga hindi mananampalataya. Ang mga hindi mananampalataya ay laging nagdududa tungkol sa Diyos. Dahil nakapakinig na siya ng mga salita ng Diyos, sa kanyang kalooban ay kinikilala ng ganitong uri ng tao na ang sermong ito ay tama. Ito ay mga salitang sinabi ng nagkatawang taong Diyos. Karamihan ng tao sa iglesyang ito ay mabubuting tao. Isa itong magandang lugar kung saan ang mga tao ay hindi inaapi o inaabuso, kung saan hindi sila lumuluha at hindi dumaranas ng pasakit. Ito ay isang tunay na komportableng pugad, isang kanlungan. Ang mga taong ito ay nagmula sa kung saan-saan, mula sa iba't ibang bansa at lugar, mababait at mapag-alaga, kayang ipahayag ang nasa puso nila kapag nagbabahaginan, at labis nilang nakakasundo ang isa't isa. Lahat sila ay mabuting tao. Ang mga sermon na ibinibigay ng itaas ay mabuti at puno ng positibong enerhiya, at ang mga salita ng Diyos ay katotohanan ng lahat at mga positibong bagay. Ang pakikinig sa mga sermong ito ay nagpapasigla at kapaki-pakinabang sa espiritu. Ang mga tao ay nabubuhay sa presensya ng Diyos, nakararanas ng kaginhawahan, kagalakan at kaligayahan. Mayroong pakiramdam ng pamumuhay sa isang paraisong mundo. Magiging mas mainam pa ito kung ang isang tao ay maaaring maging isang talentadong individual at nagbibigay ng mga kontribusyon sa sambahayan ng Diyos. Itinuturing nila ang mga salita ng Diyos at ang mga nilalaman ng sermon bilang mga positibong teorya, katuruan, at mabuting doktrina ng mga kilala at dakilang tao. Pero isinasagawa ba nila ito? Hindi. Bakit hindi? Ito ay dahil ang pagsasagawa ng mga katotohanan ito ay kinapapalooban ng isang tiyak na antas ng paghihirap. Kailangan nilang dumanas ng paghihirap at magbayad ng halaga. Iniisip nila na sapat nang malaman kung paano sabihin ang mga salitang ito at na hindi nila kailangang isagawa ang mga ito, na hindi kailangang seryosohin ng isang tao ang pananalig sa Diyos. Kung paanong sa relihiyon, ang pananalig sa Diyos ay isang libangan lamang, kung saan ayos lang kung magsisikap ka ng kaunti at dadalo sa mga pagtitipon. Hindi nila magawang tanggapin ang mga salita ng Diyos ng ganap at tunay, at nag-iisip pa sila ng mga kuro-kuro tungkol sa mga ito. Halimbawa, kapag sinabi ng Diyos na ang ibig sabihin ng pagiging isang tapat na tao ay ang pagsasabi ng katotohanan tungkol sa isang bagay at hindi pagsisinungaling kailanman, hindi nila ito naiintindihan na nag-iisip, hindi ba't nagsisinungaling ang lahat? Ang pagiging bukas sa lahat, pagiging walang ingat, lubos na pagpapasakop sa Diyos, hindi ba't kahibangan iyan? Iniisip nila na ang ganitong pagkilos ay kahibangan, na hindi dapat kumilos ng ganito ang isang tao. Kinikilala nila na ang salita ng Diyos ang katotohanan,
Ngunit ang hingin sa kanila na magsagawa ayon sa mga salita ng Diyos ay walang kabuluhan sa kanila. Dahil dito, walang sigla ang pagtrato ng gayong mga tao sa salita ng Diyos. Kinikilala lamang na lahat ng salita ng Diyos ay tama at ang katotohanan, pero tumatangging tanggapin at isagawa ang mga ito. Kapag kailangan ng sambahayan ng Diyos na magsikap ang mga tao, handa silang gawin ito. Pero ano ang layunin nila sa paggawa nito? Ito ay para magkamit ng mga pagpapala at mas lalong matamasa ang biyaya ng Diyos. At kung magkakaroon sila ng pagkakataong makapasok sa kaharian ng langit, iyan ay magiging mas malaki pang swerte. Ang mga ito ang mga uri ng inaasahan na mayroon sila. Gayon ang paninindigan nila. Pero ano naman ang saloobin nila sa katotohanan at sa salita ng Diyos? Para sa kanila, ang salita ng Diyos at ang katotohanan ay opsyonal at hindi mahalaga. Isang bagay na maaaring siyasatin kapag may oras sila bilang paraan ng pag-aaliw sa sarili at habang nag-uubos sila ng oras ng paglilibang. Hindi nila itinuturing ang salita ng Diyos bilang ang katotohanan o buhay. Anong uri ng tao ito? Siya ay hindi mananampalataya. Tumatanggi ang mga hindi mananampalataya na kilalanin na ang katotohanan ay nakapagpapadalisay at nakapagliligtas ng tao, at hindi nila nauunawaan kung tungkol saan ang katotohanan at buhay. Pagdating sa mga usapin tungkol sa pananalig sa Diyos at pagtanggap ng kaligtasan, pati na rin sa kung paano lulutasin ang makasalanang kalikasan ng mga tao, hindi malinaw ang pangunawa nila at hindi sila interesado. Sinasabi nila, ang mga tao ay hindi nabubuhay sa kawalan. Hanggat nabubuhay tayo, ay kailangan nating kumain. Hindi talaga tayo labis na naiiba sa mga hayop. Tayong mga tao ay mas mataas lang na uri ng mga hayop, umiiral para lang talaga mabuhay. Tungkol sa katotohanan, hindi sila interesado, at kaya kahit napakaraming taon na silang nananalig sa Diyos o kahit gaano karaming mga sermon ang narinig nila, hindi pa rin nila masabi ng malinaw kung ang salita ng Diyos ay ang katotohanan, kung ang pananalig sa Diyos ay makapagbibigay ng kaligtasan, o kung ano ang kalalabasan o destinasyon ng sangkatauhan sa hinaharap. Kung hindi malinaw sa kanila ang mga usaping ito, malala na ang kanilang pagkalito. Hindi sila nagpapakita ng interes sa kung paano gumagawa ang Diyos para iligtas ang mga tao, o kung paano tinatanggap ng mga tao ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagtanggap sa paghatol at pagwawasto ng Diyos, o kung paano naisa sa katuparan ng mga tao ang pagpapasakop sa Diyos sa pamamagitan ng pagpasok sa katotohanang realidad. Sa mas detalyadong paliwanag, hindi sila nagpapakita ng interes kung paano maging tapat na tao, paano gawin ang kanilang tungkulin, at iba pang katulad na usapin. Lalo na kapag binabanggit ng iba na dapat lubos na magpasakop ang mga tao sa Diyos, nararamdaman nilang mas lalo pa silang natataboy. Iniisip na, kung palaging magpapasakop ang tao sa Diyos, ano pa ang halaga ng pagkakaroon ng utak? Ang mga tao ay nagiging mga alipin kung lagi silang nagpapasakop sa Diyos. Dito nagsisimulang ibunyag ng mga hindi mananampalataya ang kanilang mga pananaw. Naniniwala sila
na ang pagpapasakop sa Diyos ay hindi kinakailangang gawin, na isa itong pagmamaliit sa sarili, kawalan ng dignidad, na hindi dapat humihingi ng ganitong mga kahilingan ang Diyos sa mga tao, at na ang mga ito ay hindi dapat tinatanggap ng mga tao. Maaari nilang tanggapin ng may pag-aatubili ang ilang partikular na sermon, tulad ng mga tumatalakay sa pagpapahintulot sa mga tao na magkamit ng biyaya, gumawa ng mabubuting gawa, at magkaroon ng mabuting asal. Pero tungkol sa pagpapaperpekto kay Pedro sa pamamagitan ng pagtanggap ng daan-daang pagsubok, hindi lang talaga nila ito maintindihan. Iniisip nila, hindi ba't ito ay paglalaro at pagpapahirap sa mga tao? Totoong ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, pero kahit pa, hindi niya maaaring itrato ng ganyan ang mga tao. Hindi nila tinatanggap ang gawain ng Diyos bilang ang katotohanan. Nakikita nila ang pamamaraang ito kung paano iniligtas ng Diyos ang tao bilang paraan kung paano tinatrato ng isang Panginoon ang kanyang mga alipin. Ginagawa kung ano ang gusto niyang gawin sa kanila. Ito ang ugnayang nakikita nila. Mauunawaan ba ng ganitong uri ng tao ang katotohanan? Hindi. Mayroon bang gayong mga tao sa iglesia? Oo. Ang ganitong uri ba ng tao ay kusang aalis sa iglesia? Hindi. Bakit hindi siya aalis? Dahil umaasa siyang suswertehin sila. Iniisip, madilim at masama ang mundo sa labas. Hindi madaling mabuhay. Ano ang kaibahan kung saan ko uubusin ang oras ko? Mabuti pang gawin ko ito sa iglesia. Dito ay matatamasa ko pa ang biyaya ng Diyos at walang masyadong mawawala sa akin sa sitwasyong ito. Maraming maiinom at makakain at disente ang mga tao dito. Walang maninindak sa akin. Higit pa rito, kapag ginagawa mo ang iyong tungkulin at ginugugol ang iyong sarili at nagbabayad ka ng halaga, makakatanggap ka pa ng mga pagpapala mula sa Diyos. Ito ay isang sitwasyon na hindi ko maaaring palampasin. At kaya, matapos itong pag-isipan, napagpasyahan nila na magiging sulit ang manatili sa iglesia. Kung isang araw ay tila hindi na ito kapaki-pakinabang at sa tingin nila ay wala na silang makukuha rito, mawawalan na sila ng interes sa pananalig sa Diyos at gugustuhin na nilang umalis ng iglesia. Ano man ang mangyari, iniisip nila, hindi ako masyadong nalugi at hindi ko rin ibinigay ng buong buo ang puso at isipan ko. May taglay akong mga kakayahan, alam ko ang propesyon ko at mayroon akong diploma, kaya mabubuhay pa rin ako sa mundo gaya ng ginagawa ko. Kaya kong kumayod para kumita ng malaking halaga o mandaya para makakuha ng trabaho sa gobyerno para sa sarili ko. Magiging maganda iyan. Ganito nila nakikita ang mga bagay-bagay. Sa mga mata ng ganitong uri ng tao, ang mga salitang binigkas ng Diyos at ang mga katotohanang ipinahayag ng Diyos ay mas mababa pa ang halaga kaysa sa talumpati ng isang presidente. Ganito ang paghamak nila sa mga salita ng Diyos. Kapag ang ganitong uri ng mga tao ay nagdala ng gayong pananaw sa pananalig sa Diyos at sa pagtatrabaho ng may kahandaan, ang paninirahan at maging ang pag-uubos ng oras sa sambahayan ng Diyos
na ayaw umalis. Ano ang layunin nila sa paggawa nito? Ito ang maliit na pag-asang nasa isipan. Kung magpaparaya ang Diyos at maaawa sa akin, pahihintulutan akong makapasok sa kaharian. Ang mga minimithi ko ay matutupad. Pero kung hindi ako makakapasok sa kaharian, natamasa ko pa rin ang malaking bahagi ng biyaya ng Diyos, kaya hindi pa rin ako nalugi. Kapag dinadala nila ang ganitong uri ng tingnan natin kung ano ang mangyayari na pananaw sa pananalig sa Diyos, matatanggap ba nila ang katotohanan? Maisasagawa ba nila ang katotohanan? Masasamba ba nila ang Diyos bilang ang lumikha? Taglay ang ganitong pananaw, aling mga kalagayan ang lumilitaw sa kanila? Palagi silang magrereklamo tungkol sa Diyos at magkakaroon ng maling pangunawa sa Kanya. Isa sa ilalim nila ang bawat gawa ng Diyos sa isang masusing pagsusuri, investigasyon at pagsisiyasat, at pagkatapos ay hahantong sa sumusunod na konklusyon. Hindi ito mukhang isang bagay na ginawa ng Diyos. Kung hindi lamang sana ito isang bagay na ginawa ng Diyos. Nagkikimkim sila ng paglaban, pagsusuri, panghuhusga, at sa loobin na tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanilang puso. Maaari ba itong tawaging paghihimagsik? Ang katiwalian at paghihimagsik nila ay hindi na tulad ng sa normal na tao. Anong uri ng mga tao ang mga ito? Mga hindi mananampalataya. Paano kumikilos ang mga hindi mananampalataya? Sila ay mapanlaban sa Diyos. Kapag ang mga taong nananalig sa Diyos ay nagpapakita ng tiwaling disposisyon at minsan ay bigong magpasakop, sinasabi ng Diyos na ito ay mapaghimagsik na disposisyon, na sila ay mayroong mapaghimagsik na diwa. Pero ano ang sinasabi niya tungkol sa mga hindi nananalig? At paano si Satanas? Sasabihin ba ng Diyos na si Satanas ay mapaghimagsik? Hindi. Ano ngayon ang sasabihin ng Diyos? Sasabihin ng Diyos na ito ay ang kaaway, ang kabaligtaran niya at ganap na salungat sa Kanya. Ang saloobin ng mga hindi mananampalataya sa Diyos ay may pagsisiyasat at mapagmasid na pag-aalangan, pati na rin paglaban, hinanakit, oposisyon at pagkamuhi. Habang mas nakikipagbahaginan ka tungkol sa katotohanan at nagpapasakop sa Diyos, mas magiging tutol ang gayong tao. Habang mas nakikipagbahaginan ka tungkol sa kung paano magkakamit ng kaligtasan at magagawang perpekto sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagkastigo, paghatol at pagpupungos ng Diyos, mas nagiging tutol sila, tumatangging tanggapin ang alinman sa mga ito. Sa sandaling marinig nila ang pagbabahagi sa ganitong mga usapin, nagsisimula silang maging malikot sa kanilang mga upuan, nagiging nerbyoso at hindi mapakali, na tila ba nakaupo sila sa tusukan ng aspili o parang langgam na inilagay sa mainit na pinggan. Pero kung hahayaan mo silang pumunta sa isang sayawan o isang bar, hindi talaga sila maiinis. Matutuwa sila. Mararamdaman nila na walang alalahanin at masaya ang manatili sa ganoong mga lugar. Kung makakapamuhay sila ng gaya niyan, tiyak na magiging sulit na sulit ito. Ang palagiang pakikinig sa katotohanan ang nakakairita sa kanila, kaya tumatanggi silang makinig.
Matatanggap ba nila ang katotohanan kung hindi man lang sila handang pakinggan ito? Tiyak na hindi. Dala-dala nila ang mga negatibo, lumalaban at napupuot na kalagayan sa kalooban nila at lagi silang nagsisiyasat at nagmamasid ng may pag-aalinlangan. Ano ba ang sinisiyasat nila? Ang mga salita ng Diyos ang palagi nilang sinisiyasat. Hindi na ito usapin ng pagkakaroon ng maliit na tayog. Sila ay mga hindi mananampalataya at masamang tao. Simula sa umpisa hanggang sa katapusan, ang ganitong uri ng tao ay palaging sasalungat sa Diyos, nanunuri, nagmamasid ng may pag-aalinlangan, hindi tumatanggap ng katotohanan at nag-iisip. Sino man ang taos-pusong gumugugol ng kanilang sarili para sa Diyos ay isang hangal. Sino man ang naghahanap ng katotohanan at nagsasagawa ng katotohanan ay isang hangal. Isantabi mo ang pamilya mo, huwag mong alagaan ang sarili mong kamag-anak at tumututok ka lamang sa pananalig sa Diyos. Pagkatapos ng lahat ng paniniwalang ito, uuwi kang naghihikahos at minamaliit lang. Tingnan mo kung gaano kasunod sa uso ang mga walang pananampalataya at ano ang mga suot ninyo. Hindi ako kasing hangal gaya ng iba sa inyo. Kailangang may isa o dalawa akong kalamangan. Hahanapin ko muna ang kasiyahan ng laman. Ito ay pagiging makatotohanan. Ito ang tunay na kulay ng mga hindi mananampalataya. Noong unang nagpakita ang Diyos at nagsimulang gawin ang kanyang gawain, kaunti lamang ang mga tagasunod niya. Mga 10,000 tao lamang ang pinakamalaking bilang at may mga 1,000 lamang ang nagsagawa ng kanilang tungkulin. Kinalaunan, nang ang gawain ng Ebanghelyo ay nagsimulang lumawak at nagsimulang magpakita ng resulta ang gawaing ito, unti-unting dumami ang bilang ng mga tao na nagsasagawa ng tungkulin. Ang ilang tao, nang makita ang pagkakataong umangat at ipakita ang kanilang mga talento, ay sumali na rin at nagsimulang magsagawa ng tungkulin. Kakaiba. Sinabi ko, ang gawain ng sambahayan ng Diyos ay nagsimula ng maihayag. Paano nangyari na napakarami na ngayon ng mga taong nagsasagawa ng kanilang tungkulin? Saan nagtatago ang mga taong ito sa buong panahong ito? Sa katunayan, matagal na panahon na nilang nalaman ang mga bagay-bagay. Kung ang gawain ng sambahayan ng Diyos ay lumalaganap, pupunta ako. Kung hindi ito magtatagumpay, hindi ako pupunta. Tiyak na hindi ako mag-aambag ng anumang pagsisikap para rito. Anong uri ng mga tao ang mga ito? Mga oportunista sila. Ang lahat ng oportunista ay mga hindi mananampalataya. Nakikisakay lang sila sa kasiyahan. Sa panlabas, tila ang mga tao ang gumagawa ng gawain ng sambahayan ng Diyos, pero ang totoo, pinamumunuan at ginagabayan ng Diyos ang lahat. Ang banal na espiritu ang kumikilos. Tiyak ito at walang kaduda-duda. Ang Diyos mismo ang gumagawa ng sarili niyang gawain. Nangyayari ang kanyang kalooban ng walang hadlang. Walang taong makakagawa ng gayong kalaking gawain, higit ito sa kakayahan ng tao. Ang lahat ng ito ay bunga ng awtoridad ng salita ng Diyos at ang sariling awtoridad mismo ng Diyos. Hindi maunawaan ng mga tao ang puntong ito. Iniisip nila, kapag lumaki ang kapangyarihan ng sambahayan ng Diyos,
magkakaroon ako ng aking bahagi. Kaya huwag kalimutang isulat ang pangalan ko sa aklat ng merito. Anong uri ng tao ito? Sa mga salita ng mga walang pananampalataya, sila ay may malisyosong layunin. Masasabi ba natin ito tungkol sa kanila? Anong masasamang motibo ang kinikimkim ng mga taong ito? Siyempre, kung kayang tanggapin ng isang tao ang katotohanan, sa simula pa lang, maaaring mayroon na siyang gayong mga motibo at pananaw o ang pananampalataya niya ay maaaring masyadong maliit. Hindi siya maaalala ng Diyos. Sa paglalantad ng mga pananaw at sa loobing ito, nais lamang ng Diyos na tahakin ng mga tao ang tamang daan sa buhay para mailagay sila sa tamang daan ng pananalig sa Diyos nang hindi nagmamasid ng may pagdududa at nang walang pagsisiyasat. Ang Diyos ay hindi isang bagay na makikilala mo sa pamamagitan ng pagsisiyasat o sa pagmamasid sa teleskopyo. Ang pag-iral ng Diyos at ang gawain niya ng pagliligtas ay hindi mga resulta na makukuha mo gamit ang anumang uri ng pananaliksik. Ang mga ito ang mga katunayan. Kahit na kilalanin siya ng sinuman, manalig sa Kanya o sumunod sa Kanya, ang katunayan na nagsasagawa ang Diyos ng gayong dakilang gawain ay naroroon para makita nila at mahawakan. Walang sinumang makahahadlang at makapagbabago at walang anumang kapangyarihang makahaharang sa nais gawin ng Diyos. Isa itong katunayan na ginawang totoo ng Diyos. Pinag-uusapan lamang natin ang ikatlong uri ng mga tao. Mga hindi mananampalataya. Ang ganitong uri ng tao ay nananalig sa Diyos nang may mapagdudang pagmamasid sa pamamagitan ng pagiging oportunista at mapagsiyasat. Kung walang anumang pag-asa ng pagtanggap ng mga biyaya, iisipin nila na pinakamainam ang umalis at maghanda ng estratehiya para may malabasan sila. Kung ang ganitong tao ay magsisimulang magnilay-nilay sa sarili ngayon at makaramdam ng kaunting pagsisisi, hindi pa magiging huli ang lahat para sa kanya. Palaging mayroong kislap ng pag-asa para sa kanila hanggang sa kanilang kamatayan. Pero kung may pagmamatigas silang tatanggi na magsisi at magpapatuloy sa pagmamasid ng may pagdududa, laging sumasalungat sa Diyos, ituturing sila ng Diyos na katulad ng isang walang pananampalataya at hahayaan sila sa sarili nilang mga plano sa gitna ng kalamidad. Tungkol sa diwa ng mga tao, ang tao sa simula ay hindi hihigit sa isang tumpok ng alikabok na hiningahan ng Diyos. Dahil dito, ginawa kanyang isang nabubuhay na tao na may laman at dugo. Binigyan ka ng buhay. Ang buhay mo ay nagmula sa Diyos. Noong hindi ka ginagamit ng Diyos, binigyan ka niya ng pagkain at damit at ng lahat-lahat. Pero kapag plano ka na niyang gamitin, tumatakas ka at patuloy na lumalaban sa Diyos, laging sumasalungat sa Kanya. Magagamit ka pa rin ba ng Diyos? Kung sa mga karapatan, dapat kang isantabi ng Diyos. Kung ito man ay sa paglikha sa mundo sa simula, o sa kapanahunan ng kautusan, o sa kapanahunan ng biyaya, o hanggang sa mga huling araw sa kasalukuyang panahon, maraming salitang sinabi ang Diyos sa mga tao. Maging ito man ay sa pamamagitan ng pagbibigay inspirasyon o direktang harapang komunikasyon, masasabi ng isang tao
na hindi na mabilang ang mga salitang sinabi ng Diyos. At ano ang layunin ng Diyos sa pagbigkas ng maraming salita? Ito ay para maintindihan at maunawaan ng mga tao ang kahulugan ng Diyos, malaman ang kanyang mga layunin, at malaman na matapos nilang makamit ang mga salitang ito, magagawa ng mga tao na magsakatuparan ng pagbabago sa kanilang disposisyon, tumanggap ng kaligtasan at magkamit ng buhay. Pagkatapos, matatanggap ng mga tao ang mga salitang ito. Ang layunin ng Diyos sa pagbigkas ng maraming salita ay walang iba kundi ito. At sa pagtanggap nila sa mga salitang ito at pagtanggap sa iba't ibang paraan ng gawain ng Diyos, ano ang bunga na makakamit ng mga tao sa huli? Magagawa nilang sumunod sa Diyos hanggang sa huli at iwasan ang matiwalag at maabandona sa kalagitnaan, at dahil dito ay may pag-asa ng pananatili hanggang sa huli. Disiplinahin ka man ng Diyos, pungusan ka, o ibunyag ka, o may mga pagkakataon mang tinatalikuran ka niya o sinusubukan ka niya. Anuman ang gawin ng Diyos, hindi maitatanggi ng mga tao ang katunayan ng mga layunin ng Diyos at ng taimtim niyang pagsusumikap na sabihin ang mga salitang ito. Hindi ba? Dahil dito, hindi dapat makipagtalo ang mga tao sa Diyos sa hindi mahahalagang bagay. Palaging hinuhusgahan ang magagandang layunin ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang maliit na panukat at maling pangunawa sa Diyos. Anuman ang mga maling pananaw na niyakap mo dati, anuman ang kalagayan na nasa kalooban mo, hanggat kaya mong tanggapin ang mga salita ng Diyos bilang iyong buhay at gawin ang mga ito na mga prinsipyong isinasagawa mo at bilang direksyon at layunin ng daang tinatahak mo, unti-unti mong matutugunan ang mga hinihingi ng Diyos sa bawat hakbang. Ano ang nakakabahala? Ang nakababahala ay kapag ang mga tao ay nakikinig at itinuturing ang mga salita ng Diyos na para bang ang mga ito ay doktrina, regulasyon, kasabihan lamang at mga sawikain, o itinuturing pa ang salita ng Diyos bilang isang bagay na kailangang suriin at ituring ang Diyos bilang isang pakay ng kanilang pagsisiyasat at paglaban. Ito ay nagdudulot ng problema. Ang gayong mga tao ay hindi ang mga tatanggap ng kaligtasan ng Diyos. Walang paraan ang Diyos para iligtas sila. Hindi ito dahil hindi sila inililigtas ng Diyos, kundi hindi nila tinatanggap ang kanyang kaligtasan. Ito lamang ang maaaring sabihin, at ito ay isang katunayan. Ano ang pinakamahalagang bagay na magbibigay sa isang tao ng kakayahang sumunod sa Diyos hanggang sa huli at magkamit ng pagbabago ng disposisyon? Ang pagtanggap at pagsasagawa sa katotohanan. Ito ang pinakakailangan at ito ang pinakamahalagang aspekto ng pagsasagawa sa paghahanap sa katotohanan. Ang isagawa at maranasan ang mga salita ng Diyos ang pinakamahalagang aspekto ng pagsasagawa. Ito ay direktang may kaugnayan sa buhay pagpasok ng isang tao. Ang isang taong tapat na nananalig sa Diyos, anuman ang mga isyong kinakaharap niya, ay dapat na matutong hanapin at isagawa ang katotohanan sa anumang sitwasyon. Sa ganitong paraan lang mararanasan ang gawain ng Diyos, at ang ilang taon ng ganitong uri ng karanasan ay magbibigay sa isang tao ng kakayahang maunawaan ang katotohanan at makapasok sa realidad.
Sa makatuwid, kahit kailan, hindi malilimutan ninuman ang usaping ito ng pagsasagawa at pagdanas ng mga salita ng Diyos. Kapag nahaharap sa isang issue, dapat ay palagi mong pagnilayan. Ano ang dapat kong gawin para isagawa at danasin ang mga salita ng Diyos sa usaping ito? Aling mga aspekto ng katotohanan ang napapaloob sa usaping ito? Ano ang dapat kong gawin para isagawa ang katotohanan? Ito ay pagsisikap sa paghahanap ng katotohanan at pagkatapos ng ilang taon ng pagsasagawa at pagdanas sa ganitong paraan, unti-unti kang papasok sa tamang daan ng pananalig sa Diyos. Lalakad ka sa tamang daan ng buhay at magkakaroon ka ng direksyon. Ang palaging paggamit ng iyong talino upang suriin at siyasatin ang anumang isyong kinakaharap mo at ang palaging pagsandig sa mga sarili mong pamamaraan upang lutasin ang mga bagay-bagay ay hindi praktikal na pamamaraan. Kung magsasagawa ka ayon sa ganitong pamamaraan, magiging imposibleng makamit ang pagiging katugma ng Diyos at ang pagbabago sa disposisyon. Hindi mo kailanman makakamit ang mga ito. Ito ang maling daan. Walang saysay para sa iyo ang hanapin ang kaligtasan sa pamamagitan ng paghahangad ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Hindi mabilang na dami ng tao ang nabiguna at natisod sa ganitong paraan. Ang iba ay kinilala bilang mga huwad na lider at ang iba ay bilang mga antikristo. Ang lahat ay itiniwalag. Walang silbi ang maghangad na makilala sa iglesia. Mas mabuting sumunod sa landas ni Pedro. Ang paghahangad sa katotohanan ang pinakaligtas at pinakamatatag na daan. Nakikita mo na ba ngayon kung ano ang pinakamahalaga? Ang pinakamahalagang bagay ay tanggapin at isagawa ang katotohanan. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay para pag-isipan ito at makamtan ang katotohanan. Huwag mo itong siyasatin, talagang huwag mo itong siyasatin at huwag kang magkaroon ng mga mapanlaban o palasalungat na damdamin. Sa oras na magkaroon ka ng ganitong uri ng kalagayan, agad mong suriin ang iyong sarili at lutasin ito. Ang mga isyong ito sa katiwalian na umiiral sa iyo ay patuloy na nilulutas. Ang kalagayan mo ay patuloy na bumubuti at pakaunti ng pakaunti ang mga pagbubunyag mo ng katiwalian na sa huli ay nagbubunga. Ang relasyon mo sa Diyos ay mas lalong magiging normal. Ang puso mo ay mas lalong magkakaroon ng takot sa Diyos at mas lalong mapapalapit sa Diyos. Gagawin mo ang iyong tungkulin na may epektong patuloy sa paglaki at ang pagmamahal at pananampalataya mo sa Diyos ay lalago ng lalago. Pinapatunayan nito na naisapuso mo ang mga salita ng Diyos kung saan ang mga ito ay nagkaugat. Sa huli, makakakita ka ng resulta at sasabihin mo, sa palaging pag-iisip tungkol sa sarili ko at pagtugon sa mga pagbubunyag ko ng katiwalian, napigilan ko ang anumang hindi maisasaayos na bunga. May pagsisisi sa puso ko at kinamumuhian ko ang sarili ko dahil sa pagsisilbi bilang lingkod ni Satanas. Mabuti na lamang at iniligtas ako ng Diyos. Pinahintulutan akong mahanap ang daan ko pabalik, matanggap ang katotohanan at magpasakop sa Kanya. Hindi na ako nag-aalala kung maliligtas ba ako o hindi, o kinakabahan tungkol sa posibilidad
na paaalisin at ititiwalag ako balang araw. Nakakatiyak ako ngayon na tatanggap ako ng kaligtasan ng Diyos, na nasa tamang landas ako at na nananalig ako sa tunay na Diyos, ang lumikha. Wala akong anumang pagdududa tungkol dito. Tanging sa puntong ito mo lamang isa sa puso ang pananampalataya sa Diyos at masasandalan mo siya sa lahat ng sitwasyon. Pagkatapos, talagang nakapasok ka na sa santuaryo at hindi ka na mangangamba kung ikaw ba ay isang tagapagserbisyo lamang o kung ikaw ay mamamatay sa isang sakuna. Tanging sa puntong ito lamang mapupuno ang puso mo ng kapayapaan at kagalakan. Ano ang dahilan ng pagkakaroon ng mga tao ng ganitong mga alalahanin? Ito ay dahil napakakaunti ng kaalaman nila sa gawain ng Diyos, napakaliit ng pangunawa nila sa katotohanan, at mayroon pa nga silang mga kuro-kuro at maling pag-unawa tungkol sa Diyos. Dahil hindi mo naunawaan ang mga layunin ng Diyos sa kanyang mga salita at hindi naunawaan ang mga layunin ng Diyos, palagi mong hindi nauunawaan ang Diyos. Dahil palaging hindi mo siya nauunawaan, lagi kang nangangamba at wala kang katiyakan. Minsan, pakiramdam mo ay gusto mong lumaban. Unti-unti, bagamat maaaring hindi ka gumagawa ng malalaking pagkakamali, patuloy kang gumagawa ng maraming maliit na pagkakamali. Hanggang sa isang araw ay bigla ka nalang gagawa ng isang malaking pagkakamali at talagang ititiwalag ka na. Ang paggawa ng isang malaking pagkakamali ay hindi maliit na bagay. Ang ilang tao ay itiniwalag, pinaalis o pinatalsik o hindi nakatanggap ng anumang gawain ng banal na espiritu. Wala bang ugat na dahilan sa likod ng lahat ng ito? Tiyak na mayroong ugat na dahilan. Ang isyu dito ay kung aling landas ang kanilang nilalakaran. Ang ilan ay piniling sundan ang landas ni Pedro, na landas ng paghahangad sa katotohanan. Ang iba ay piniling sundan ang landas ni Pablo, na landas ng paghahangad ng korona at mga gantimpala. Ang diwa ng dalawang landas na ito ay magkaiba, gaya ng mga naidudulot nilang resulta at bunga. Hindi kailanman nilalakaran ng mga itiniwalag ang landas ng paghahangad at pagsasagawa sa katotohanan. Palagi silang lumilihis mula sa landas na ito at ginagawa lang kung ano ang gusto nila, kumikilos ayon sa kanilang mga pagnanasa at ambisyon, pinangangalagaan ang kanilang sariling katayuan, reputasyon at dangal, at binibigyan ng kasiyahan ang kanilang mga sariling pagnanasa. Ang lahat ng ginagawa nila ay umiikot sa mga bagay na ito. Bagamat nagbayad din sila ng halaga, gumugol ng oras at lakas, at nagtrabaho mula takip silim hanggang bukang liwayway. Ano ang naging resulta ng mga ito sa huli? Dahil ang mga ginawa nila ay hinatulan bilang buktot sa paningin ng Diyos, ang resulta ay itiniwalag sila. May pag-asa pa ba silang maligtas? Wala. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang seryosong bunga. Tulad lang ito ng pagkakaroon ng sakit ng mga tao. Ang isang munting karamdaman na hindi agad ginamot ay maaaring maging isang malalang karamdaman o maging nakamamatay pa nga. Halimbawa, kung ang isang tao ay may sipon at ubo, mabilis siyang gagaling kung makakatanggap siya ng normal na medikal na paggamot. Ngunit may ilang tao na nag-iisip na sila ay may malusog na kondisyon,
kaya hindi nila sineseryoso ang kanilang sipon o hindi sila nagpapagamot. Dahil dito, tumatagal ito at nagkakaroon sila ng pulmonya. Matapos magkaroon ng pulmonya, iniisip pa rin nilang bata pa sila at may malakas na resistensya, kaya hindi nila ito ginagamot sa loob ng ilang buwan. Araw-araw nilang hindi pinapansin ang kanilang pag-ubo hanggang sa puntong ang pag-ubo nila ay hindi na mapigilan at hindi na matiis at may kasama na itong dugo. Kaya pupunta na sila sa ospital para magpatingin kung saan malalaman nilang mayroon na silang tuberculosis. Papayuhan sila ng iba na magpagamot agad, pero iniisip pa rin nilang bata at malakas pa sila na hindi kailangang mag-alala, kaya hindi sila magpapagamot ng tama. Hanggang isang araw, sa huli, masyado nang mahina ang katawan nila para makalakad, at kapag nagpunta sila sa ospital para magpatingin, mayroon na silang kanser na nasa huling yugto na. Kapag ang mga tao ay mayroong mga tiwaling disposisyon na hindi nila ginagamot, maaari rin itong magdulot ng mga epektong walang lunas. Ang pagkakaroon ng tiwaling disposisyon ay hindi isang bagay na dapat katakutan, pero dapat hanapin ng isang taong may tiwaling disposisyon ang katotohanan para lutasin ito agad. Sa ganitong paraan lamang unti-unting malilinis ang tiwaling disposisyon. Kung hindi niya pagtutuunan ang paglutas nito, lalo pa itong magiging mas malala at maaari siyang magkasala at lumaban sa Diyos at itaboy at itiwalag siya ng Diyos. Ang ilang tao ay may kalikasang diwa ng isang antikristo, katulad ng mga taong gaya ni Pablo. Palagi silang nakatuon sa pagkakamit ng mga biyaya, pagtatamo ng korona, at pagtanggap ng mga gantimpala, at sinusubukan nilang gumawa ng mga kasunduan sa Diyos. Palagi nilang gustong maging mga lider at apostol na kayang kontrolin ang mga taong hinirang ng Diyos. Pero nauuwi lang sila na itinataboy ng Diyos. Tinatahak nila ang landas ng paglaban sa Diyos na siyang maling daan. Ang ilang tao ay hindi nagmamahal sa katotohanan. Alam nilang mali ang maghangad ng kasikatan, pakinabang, katayuan at mga benepisyo, pero pinipili pa rin nila ang maling landas. Taimtim at buong pasensyang hinihimok ng Diyos ang kanyang mga taong hinirang. Inaalok sila ng lahat ng uri ng kaginhawahan, pangaral, babala, paglalantad, pagpupungos at pagsaway. Nagbigkas ang Diyos ng napakaraming salita, pero hindi pa rin ito sineseryoso ng mga tao. Itinuturing ito na parang hangin lang na dumadaan sa kanilang mga tainga. Hindi nila ito isinasagawa, pero gayunpaman, ayon sa kanilang mga sariling motibo at pagnanasa, iniingatan nila ang kanilang sariling katayuan, dangal at banidad. Nakikipagsabwatan sila sa lahat ng lugar para sa kanilang sariling kapakanan at nagpaplano at kumikilos sa lahat ng lugar para sa sarili nilang kasikatan at mga inaasam. Malalim na pinag-iisipan at hindi pinapansin ang anumang gastos. Sa kanilang puso, iniisip pa nila, ginugol ko ang sarili ko para sa Diyos. May maringal na koronang nakalaan para sa akin. At sinasabi pa ang mga salitang binanggit ni Pablo. Sa katunayan, hindi nila alam ang landas na tinatahak nila at hindi rin nila alam na hinatulan na sila ng Diyos.
Kapag isang araw ay humantong ito sa isang malaking kapahamakan, malalaman ba nila kung paano magsisi? Kapag dumating ang panahong iyon, sila ay lalaban, magsasabing, "Labis akong nagtrabaho at nagbigay ng mahahalagang kontribusyon. Kung hindi man mga kontribusyon, kahit paano ay nagdusa ako. Kung hindi man pagdurusa, kahit paano ay pinagod ko ang sarili ko." Ang mga ginawa nila ay hindi katumbas ng isang sentimo. Maaari bang ituring na mabubuting gawa ang mga ito? Pagsasakatuparan ba ito ng kanilang tungkulin? Pagsasagawa ba ito sa katotohanan? Sila ay nagsasagawa ng pamamahala sa sarili. Sa panahong ito, inalam nila ang maraming malalalim na salita at doktrina para ihanda ang kanilang sarili. Kaya nilang magsalita at maglektura at kayang maglaan ng maraming oras sa paggugol ng kanilang mga sarili, pero hindi sila gumawa ng anumang aktwal na gawain. Mahusay nilang nahihikayat ang mga taong nakapaligid sa kanila, nagagawang mapakinig at mapasunod ang mga ito sa kanila. Naging hari sila ng kabundukan na walang lugar para sa Diyos sa kanilang puso. Hindi ba't ito ay paggawa ng kasamaan? Dahil hindi talaga nila isinagawa ang katotohanan, ang huling resulta para sa kanila ay dapat na maging malinaw. Ngunit kahit sa ganitong sitwasyon, ay gusto pa rin nila ng korona. Gaano sila magiging kamapangahas? Ito ang tinatawag na walang kahihiyang kapangahasan. Bakit kayang makipagtalo ng gayong mga tao maging hanggang sa huli kapag itiniwalag sila? Ginagambala at ginugulo nila ang gawain ng iglesia. Ginagawa ang lahat ng uri ng kasamaan. Paano pa rin nila nagagawang makipagtalo sa Diyos at ipagtanggol ang kanilang sarili ng may paninindigan? Ano ang problema na kaya nilang labanan ang Diyos gaya nito? Sa tingin ba ninyo ay mayroong anumang pagkamakatwiran sa likod ng ginagawa nila? Mayroon ba silang konsensya at katwiran? Ang mga normal na tao, dahil napakarami na nilang narinig ng mga salita ng Diyos, paano man sila itinuturing ng Diyos o kung ang pagturing na ito ay umaayon sa kanilang mga kuro-kuro, kahit paano ay dapat kumilala na ang mga salita ng Diyos ay ang katotohanan at tamang lahat. Kahit pa may ilang pangungusap na hindi umaayon sa kanilang mga kuro-kuro, hindi nila dapat husgahan ang Diyos. Dapat ay magkaroon sila ng pusong mapagpasakop. Kung kayang kilalanin ng isang tao na ang salita ng Diyos ay ang katotohanan at magpasakop sa Diyos, hindi ba't ito ay pagturing sa Diyos bilang Diyos? Sa gayong kaso, kung may mga pagkakataong lumilitaw ang ilang kuro-kuro at maling pag-unawa tungkol sa Diyos, hindi ba madaling hanapin ang katotohanan para lutasin ang mga ito? Ang susi ay kailangang kilalanin ng mga tao ang mga salita at gawain ng Diyos. Ito ang unang kailangan. Bakit nagagawa pa ring lumaban sa Diyos ng mga hindi mananampalataya at mga antikristo, ang mga katulad ni Pablo? Hindi nila itinuturing ang Diyos bilang Diyos. Dito nakasalalay ang ugat. Gaano man sila kagaling magsalita, gaano man sila kasipag magtrabaho at kumilos, gaano man sila magdusa, at gaano man kalaki ang halagang ibinayad nila, hindi nila itinuturing kailanman ang salita ng Diyos bilang ang katotohanan.
Mauunawaan ba nila ang katotohanan? Hindi. Kaya, gaano man sila pamahalaan ng Diyos, tumututol sila o tumatangging sumuko. Ganap na wala sila ng pinakamaliit na katwiran na dapat mayroon ang isang nilikha na nagpapatunay na hindi nila kailanman tinanggap ang katotohanan. Kung, sa paglipas ng mga taon, nagawa nilang tanggapin ang mga salita ng Diyos bilang ang katotohanan at isinagawa at pinakinggan ang mga salita ng Diyos, hindi sila magiging napakamapangahas at mapangsalungat. Hindi nila sasalungatin ang mga pagsasaayos ng Diyos at ang pagtrato ng Diyos sa kanila. Hindi sila magkakaroon ng ganitong mga damdamin. Sa sukdulan, makakaramdam lang sila ng kaunting sama ng loob o hindi sila masyadong masaya. Ang mga tiwaling tao ay mayroong lahat ng mga normal na kahinaan, ngunit may ilang hangganan na kahit paano ay kailangan nilang sundin. Una, hindi nila maaaring isuko ang pagganap sa kanilang tungkulin. Kahit kailan, anumang tungkulin ang ipinagkakatiwala sa akin ng Diyos, ginagawa ko man ito ng mabuti o hindi, kailangan kong ibigay ang lahat ng makakaya ko, ibigay ang lahat ng pagsisikap na maaari kong ibigay. Kahit pa hindi na ako gusto ng Diyos, o maliit ang tingin niya sa akin, dapat ay magawa ko man lang ang tungkuling ipinagkatiwala sa akin at gawin ito ng maayos. Ito ay makatwiran. Ang tungkulin ng isang tao ay hindi dapat abandonahin. Dagdag pa rito, hindi maaaring itanggi ng isang tao ang Diyos. Paano man ako itinuturing o pinangangasiwaan ng Diyos, o paano man ako ibinubukod o inilalantad ng aking mga kapatid, o kahit pa abandonahin ako ng lahat, ang posisyon ng Diyos sa puso ko ay mananatiling pareho at ang posisyon na dapat kong hawak bilang isang tao ay mananatiling hindi nagbabago. Ang Diyos ay palaging Diyos ko. Ang diwa at pagkakakilanlan niya ay hindi nagbabago at habang buhay ko siyang kikilalanin bilang aking Diyos. Kailangan din ang ganitong katwiran. Ano pa ang nariyan? Paano man tayo itinuturing at pinarurusahan ng Diyos, dapat tayong magpasakop sa Kanya. Ito ang pinakamaliit, ang pinakapangunahing batayan na dapat mayroon ang isang tao. Sinasabi mo, hindi ko nauunawaan ang mga layunin ng Diyos at hindi ko nauunawaan kung bakit kumikilos ng ganito ang Diyos. Pakiramdam ko ay nagawan ako ng kaunting pagkakamali at may kaunting pangangatwiran ako para rito, pero wala akong anumang sinasabi dahil isa akong nilikha at dapat akong magpasakop sa Diyos. Ito ang tungkulin ng isang nilikha. Bagamat hindi ko ngayon nauunawaan o ganap na alam kung paano isagawa o hanapin ang katotohanan, dapat pa rin akong magpasakop. Makatwiran ba ito? Kapag ang mga hindi tumatanggap sa katotohanan at walang katwiran ay sumasailalim sa pagpupungos, ano ang mga pagpapamalas na ipinapakita nila? Sinasabi nila, ibubunyag ba ako o ititiwalag? Kung wala akong anumang inaasam o kapalaran at hindi ko magagawang magkamit ng mga pagpapala, hindi ako mananalig. Ang ganitong uri ba ng tao ay may tunay na pananampalataya sa Diyos? Ang relasyon nila sa Diyos ay hindi normal. Ito ay palaban at palasalungat.
Ang ganitong uri ng disposisyon ay disposisyon ni Satanas na lumalaban sa Diyos. Kaya ba nilang kilalanin ang Diyos bilang kanilang Diyos? Sa kanilang puso, maaaring sinasabi nila, kung Diyos talaga siya, bakit hindi niya ako mahal? Kung Diyos talaga siya, bakit hindi niya ako ginagamit para sa isang bagay na mahalaga? Ang nakikita ko lamang ay isang tao. Paanong magkakaroon ng isang Diyos kahit saan sa mundong ito? Lahat kayo ay mga mangmang. Nasaan ang Diyos? Sa puso ko, umiiral lamang siya kung nananalig ako sa Kanya. Kung hindi ako nananalig sa Kanya, hindi siya umiiral at hindi siya Diyos. Ang pananaw nila ay nabubunyag sa gayon. Nakapakinig na sila ng napakaraming sermon sa nakalipas na mga taon. Kung tinanggap nila ang mga salitang ito, magkakaroon ba sila ng ganitong pananaw? Sa mas seryoso, ano na ang gagawin nila ngayon? Uudyukan nila ang iba at gagawa ng hakbang. Nananalig ka pa rin? Paanong ikaw ay napakamangmang? Hindi ba't sinabi nila noon pa na may paparating na kapahamakan? Kailan ito darating? Hindi ba't sinabi ng Diyos na mawawasak ang mundo? Nasaan ang pagkawasak? Ikaw na mangmang, napakalaki ng nawala sa iyo. Huwag ka nang manalig. Para saan ang pinananaligan mo? Tingnan mo kung gaano ako katalino. Ilang libong yuan ang kinikita ko sa isang buwan. Magkano ang kinikita mo sa isang buwan? Tingnan mo kung ano ang sikat sa mundo ngayon. Ano ang nakikita mong isinusuot ko? Ang lahat ng ito ay sikat na tatak. Aakitin at ililigaw nila ang mga tao. Iniiwan ang ilan sa isang kalagayan ng lubos na kalituhan. Hindi ba't ito ay isang masamang tao na pumapasok sa sambahayan ng Diyos para guluhin ang iglesia? Anong saloobin ang mayroon ang gayong mga tao sa pagganap sa kanilang mga tungkulin? Ginagawa ko ang tungkulin ko kapag nasa kondisyon ako. Kung gusto ko itong gawin, gagawin ko ito. Kung hindi, hindi ko ito gagawin. Hindi ko kailangang ilaan ang puso at lakas ko. Ang pagganap sa tungkulin ay hindi paggawa ng mga bagay para sa sarili ko. Ito ay paggawa ng mga bagay para sa iglesia. At hindi ko man lang nakikita ang Diyos kahit saan. Hindi ko nga alam kung naaalala ako ng Diyos at gusto pa rin nilang iukol ko ang aking puso, ang aking lakas, ang aking isipan. Ano ang punto? Sapat na kung dadaanan ko lamang ang mga ito sa pamamagitan ng pagbulong ng ilang salita. Ito ang pananaw na pinanghahawakan nila. Iniisip nila na kamangmangan at walang saysay ang pag-uukol ng lakas, puso at isipan ng isang tao sa pagganap sa tungkulin. Kung kayo ay makakatagpo ng gayong tao ngayon, maililigaw at maiimpluwensyahan ba niya kayo? Kung wala kayong pundasyon at hindi ninyo nauunawaan ang katotohanan, tiyak na maililigaw kayo at maiimpluwensyahan, at sa paglipas ng panahon, mauuwi kayong hindi alam ang gagawin. Sa pananalig sa Diyos, dapat na malinaw ang layunin ng pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, pati na rin kung aling mga pangunahing problema ang dapat malutas sa paggawa nito. Kung ang isang tao ay nananalig na sa Diyos sa loob ng ilang taon,
nang hindi kailanman tumututok sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, hindi lamang mananatiling hindi nalulutas ang suliranin ng katiwalian ng isang tao, kundi hindi rin nila mauunawaan man lang ang pinakamababang bilang ng katotohanan na dapat na maunawaan. Kaya, ano ang mga bunga nito? Napakadaling mailigaw at makagawa ng pagkakamali. Kung hindi nauunawaan ng isang tao ang katotohanan, malamang na siya ay madarapa. Kapag nahaharap sa isang issue, kapag nahaharap kahit sa pinakamaliit na tanda ng kaguluhan, magiging mahirap para sa kanya na maging matatag. Sa makatuwid, pinakakapaki-pakinabang para sa mga tao ang dagdagan ang pagbabasa ng mga salita ng Diyos at mas madalas na magbahaginan sa katotohanan. May sinabi ang Diyos sa Biblia na napakahalaga. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ano ang sinasabi ng mga salitang ito sa mga tao? Ano ang ibig sabihin ng hindi lilipas ang mga salita ng Diyos? Kahit kailan, ang katotohanan at ang salita ng Diyos ay palaging magiging ang katotohanan. Hindi ito magbabago. Maging ito man ay ang kabuluhan o ang kahalagahan ng mga salitang ito sa mga tao, o ang panloob na kahulugan at aktwalidad ng mga salitang ito, hindi kailanman magbabago ang mga ito. Mananatili silang ang mga orihinal na salita at hindi magiging kung ano paman. Hindi maaaring magbago ang diwa ng mga salita ng Diyos. Halimbawa, sinasabi ng Diyos sa mga tao na maging tapat. Ang mga salitang ito ay ang katotohanan at hindi kailanman lilipas. Bakit hindi kailanman lilipas ang mga ito? Mula sa hinihingi ng Diyos na maging tapat ang mga tao, makikita ng isang tao ang aspekto ng diwa ng Diyos na tapat, na umiiral na mula pa noong una at patuloy na iiral magpakailanman. Hindi ito magbabago dahil sa mga pagbabago sa panahon, heograpiya o lugar. Ang diwa ng Diyos ay iiral magpakailanman. Ano ang dahilan para sa walang hanggang pag-iral na ito ng diwa ng Diyos? Dahil ito ay isang positibong bagay at ang diwang taglay ng lumikha, hindi ito kailanman lilipas at magpakailanman itong magiging ang katotohanan. Kung mararanasan mo ang lahat ng katotohanan ito na ipinahayag ng lumikha at gagawin ang mga itong bahagi ng iyong pagkatao, isasagawa ang lahat ng ito at ipapamuhay ang mga ito, hindi ba't magagawa mong mabuhay na katulad ng isang tao? Hindi ba't magkakaroon ng halaga ang pamumuhay? Ikaw ba ay aabandonahin? Nararanasan at ipinapamuhay ang lahat ng katotohanan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Hindi ba't ito ang daan mo palabas? Tanging ang landas na ito lamang ang magpapahintulot na mabuhay ang sangkatauhan. Kung hindi matatanggap ng mga tao ang katotohanan at hindi susundan ang landas ng paghahangad sa katotohanan, sa huli sila ay lilipas at mawawasak. Maaari mong sabihin, hindi ba't maayos ang pamumuhay ko ngayon? Ngunit kung hindi mo pa nakakamit ang katotohanan, hindi magtatagal at ititiwalag ka. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang pangungusap na ito ay may malalim na kahalagahan.
Ito rin ang pinakamalaking babala para sa mga tao. Tanging ang mga salita ng Diyos lamang ang katotohanan, at tanging kung tatanggapin mo ang katotohanan na ikaw ay magiging matatag. Ibig sabihin, kung kakainin at iinumin mo ang salita ng Diyos, isa sa gawa ito at isa sa pamuhay ang kaunting wangis ng pagkatao, hindi ka ititiwalag. Dito nakasalalay ang halaga ng mga salita ng Diyos. Kaya, ang mga salita ba ng Diyos ay maaaring maging buhay ng isang tao? Ano ang tinutukoy ng buhay dito? Ibig sabihin ay maaari kang mabuhay. Ikaw ay ligtas. Kung tatanggapin mo ang mga salitang ito at uunawain at isasagawa ang mga ito, ikaw ay nagiging nabubuhay na tao sa mga mata ng Diyos. Kung hindi ka isang tapat na tao, kundi isang mapanlinlang, ikaw ay isang naglalakad na bangkay lamang sa mga mata ng Diyos, isang patay na tao, at gaya ng lahat ng bagay, ikaw ay lilipas. Anumang bagay na walang kinalaman sa mga salita ng Diyos o sa katotohanan, maging material man ito o hindi material, ay dapat na lumipas kapag binago ng Diyos ang kapanahunan at pinanumbalik ang mundo. Tanging ang mga salita ng Diyos lamang ang hindi lilipas, at tanging ang lahat ng bagay na may kaugnayan lamang sa mga salita ng Diyos ang hindi lilipas. Ang pagsasagawa ng mga salita ng Diyos ay ganoon kahalaga. Alam ng mga tao na ang pagsasagawa at pagdanas ng mga salita ng Diyos ay mahalaga. Ngunit dapat ay may landas din sila ng pagsasagawa. Ito ang landas ng buhay pagpasok at dapat nila itong pahalagahan sa kanilang puso at danasin ito araw-araw. Kung ikaw ay palaging nag-aalala na wala kang patotoong batay sa karanasan at natatakot ka na isang araw ay ititiwalag ka, iyan ay isang problema. Ang mga hindi nagmamahal sa katotohanan ay hindi kailanman nagsasagawa o nakararanas ng mga salita ng Diyos. Hindi lamang ito dahil wala silang pananampalataya. Higit sa lahat, ito ay dahil inudyukan sila ng kalikasan ni Satanas. Gusto mo lamang makatanggap ng mga pagpapala pero hindi mo minamahal ang katotohanan. Kung nangingibabaw ang motibong ito sa iyo, walang maaaring maging magandang bunga para sa iyo. Kaya, ano ang dapat mong gawin? Tiyak na hindi mo ito maaaring pabayaang lumaganap sa mga layunin mo nang hindi nasusuri. Dapat mong hanapin ang katotohanan at pagnilayan ang iyong sarili. Bakit hindi ko isinasagawa ang katotohanan? Bakit palagi akong nag-aalala na ititiwalag ako? Ang kalagayang ito ay hindi tama, kailangan ko itong lutasin. Hindi ba't paglago ang malaman na hanapin ang katotohanan at lutasin ang iyong mga problema? Ito ay isang mabuting bagay. Ang mga taong hindi alam kung paano lulutasin ang kanilang mga problema ay manhid, mangmang, mapanghimagsik at mapagmatigas. Alam ng ilang tao na ito ay isang problema, pero hindi nila sinusubukang ayusin ito. Iniisip nila, hindi ba't normal para sa akin ang mag-isip ng ganito? Bakit kailangan kong lutasin ang intensyon ko para makatanggap ng mga pagpapala? Kung lulutasin ko ito, mabibigo ako. Hindi ba't ito ay mapagmatigas? Ang ibang tao ay manhid. Hindi nila napapagtanto
na ang pagnanais na tumanggap ng mga pagpapala ay isang problema ng mga intensyon at disposisyon. Iniisip nila, hindi ba't normal para sa mga taong nananalig sa Diyos ang gustuhin na mapagpala? Ang pagkakaroon ng ganitong intensyon ay hindi maituturing na problema. Tama ba ang gayong mga kaisipan at pananaw? Kung ang intensyon ng isang tao na tumanggap ng mga pagpapala ay hindi malulutas at ang kanilang tiwaling disposisyon ay hindi malilinis, magagawa ba nilang tunay na magpasakop sa Diyos? Ano ang mga bunga ng pamumuhay ayon sa isang tiwaling disposisyon? Tulad ito ng isang taong may masamang pakiramdam. Alam niyang magkakasipon siya, kaya agad siyang naghahanap ng ilang gamot na iinumin. Subalit ang iba ay manhid, ni hindi nila alam na may namamagana sa kanila. Sinasabi lang nila sa mga tao na hindi maganda ang pakiramdam nila nitong mga nagdaang araw. Hindi nila alam na nararanasan nila ang mga unang palatandaan ng sipon at hindi nila ito sineseryoso. Iniisip pa nga ng ilang tao, sipon lang ito. Ano ang pinakamalalang magagawa nito? Dapat silang uminom ng tubig pero hindi nila ginagawa. Dapat silang uminom ng gamot pero hindi rin nila ito ginagawa. Kinakaya lang nila ito. Dahil dito, nagkakaroon sila ng sipon at nagkakasakit ng ilang araw na humahadlang sa kanila sa ilang bagay. Itinuturing ng mga tao ang iba't ibang kalagayan nila ng may saloobing katulad ng pagturing nila sa kanilang mga karamdaman. May ilang tao na kayang mabilis na lutasin ang maliliit nilang problema pero hindi talaga nila nilulutas ang malalaking problema. Sa pagpapaliban-liban sa ganitong paraan, nananatiling hindi nalulutas ang tiwali nilang disposisyon na humahantong sa kawalan ng buhay pagpasok at ng kawalan sa kanilang buhay. Hindi ba't ito ay kamangmangan at pagka-ignorante? Hindi makakamit ng mga taong lubhang mangmang ang katotohanan at humahantong sa pagkawala ng kanilang buhay. Sa pananalig sa Diyos sa ganitong paraan, hindi nila kailanman magagawang tanggapin ang kaligtasan ng Diyos. Ang paghahangad sa katotohanan ay dapat na magsimula sa pagninilay sa sarili at kaalaman sa sarili. Anuman ang hinaharap na sitwasyon ng isang tao, dapat ay palagi niyang pinagninilayan ang kalagayan ng kanyang kalooban. Inaalam at nilulutas ang anumang maling kaisipan at pananaw o mapaghimagsik na kalagayan na mayroon siya. Pagkatapos ng ilang panahon, kapag siya ay nahaharap sa ibang sitwasyon o kaganapan, magkakaroon siya ng ilang maling pananaw at kalagayan at dapat niyang hanapin ang katotohanan para lutasin ang mga ito. Sa patuloy na pagninilay at pagkilala sa sarili ng isang tao at patuloy na paglutas sa mga sarili niyang maling pananaw at mapaghimagsik na kalagayan, ang tiwaling disposisyon ng isang tao ay mabubunyag ng paunti at magiging madali para sa kanya ang isagawa ang katotohanan. Ito ang proseso ng buhay paglago. Anuman ang sitwasyong kinakaharap ng isang tao, dapat niyang hanapin ang katotohanan at anuman ang kanyang intensyon o plano, dapat sundin kung ano ang naaayon sa katotohanan at ang hindi naaayon sa katotohanan ay dapat nasugpuin. Bilang karagdagan, dapat siyang maghangad sa katarungan at dapat magsikap para sa katotohanan
para sa kaalaman tungkol sa Diyos at para maabot ang mga hinihingi ng Diyos. Sa ganitong paraan, mas madalas nilang matutuklasan ang kanilang mga sariling kakulangan at mga pagbubunyag ng katiwalian at magkakaroon sila ng pusong nasasabik sa katotohanan. Matapos makaranas sa ganitong paraan sa loob ng ilang panahon, magagawa niyang maunawaan ang ilang katotohanan at ang pananampalataya niya sa Diyos ay lalaki ng lalaki. Kung wala ang gayong landas ng pagsasagawa, hindi masasabing ang isang tao ay nagsasagawa ng katotohanan. Kung ang isang taong nabubuhay sa isang tiwaling disposisyon ay hindi nagsusuri kung ang mga salita at kilos niya ay nakaayon sa katotohanan o sumasalungat sa mga prinsipyo, sa halip ay inaalam lamang kung may nilabag siyang batas o gumawa siya ng mga krimen at wala ng iba, na hindi pinapansin ang kanyang tiwaling disposisyon at walang anumang pakialam sa kanyang mapaghimagsik na kalagayan. At kahit na sa panlabas ay maaaring wala siyang nilabag na batas o ginawang mga krimen, ang katunayan ay nabubuhay pa rin siya sa isang tiwaling disposisyon sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ang gayong tao ay hindi isinabuhay ang katotohanang realidad at hindi niya matatanggap ang kaligtasan. Kapag ang mga tao ay ilang dekada nang nabubuhay sa mundo at nakakaunawa sa mga bagay na makamundo, iniisip nila na sila ay matalino, hindi nagkakamali, at kamangha-mangha, pero sa presensya ng katotohanan, ang mga tiwaling tao ay mangmang lahat at may kakulangan sa pag-iisip kung paanong ang mga walang halagang tao ay magiging mga sanggol magpakailanman sa harap ng Diyos. Ang paghahangad ng pagtanggap ng kaligtasan ay hindi isang simpleng usapin. Kinakailangan dito na nauunawaan ang maraming katotohanan. Lumalago sa isang tiyak na tayog, nagkakaroon ng lakas ng loob, nagkakaroon ng isang angkop na kapaligiran, na nagsasagawa ng katotohanan ng paunti-unti. Sa ganitong paraan, unti-unting malilinang ang pananampalataya ng isang tao at magiging pakaunti ng pakaunti ang kanyang mga pagdududa at maling pag-unawa tungkol sa Diyos. Habang lumiliit ang kanyang mga pagdududa at maling pag-unawa sa Diyos, lumalaki ang kanyang pananampalataya at kapag nahaharap sa mga sitwasyon ay magagawa niyang hanapin ang katotohanan. Kapag nauunawaan niya ang katotohanan, maisasagawa niya ang katotohanan, pakaunti ng pakaunti ang mga negatibo at pasibong bagay sa kanya. Magkakaroon siya ng mas maraming positibo at magandang bagay, at ang mga panahong nakapagsasagawa siya ng katotohanan at nakapagpapasakop sa Diyos ay dadami. Ito ay pagkakaroon ng katotohanang realidad. Hindi ba't ipinapahiwatig nito na lumaki na siya? Na ang kanyang puso ay naging mas matatag? Ano ang tinutukoy na katatagan? Ito ay kapag ang isang tao ay may tunay na pananampalataya, nauunawaan ang katotohanan at may kakayahang kumilatis, kayang sumandig sa Diyos para mapagtagumpayan ang laman, may kapasidad na mapagtagumpayan ang kasalanan, kayang maging matatag sa kanyang patotoo, may tunay na pagpapasakop sa Diyos, kayang magdusa at magbayad ng halaga para sa pagsasagawa ng katotohanan, kayang tapat na gawin ang kanyang tungkulin at may kagustuhang hangarin ang katotohanan at hanapin ang magawang perpekto. Hindi ba't ipinapahiwatig nito ang tuloy-tuloy na pagbuti,
Sa ganitong paraan, makakapagsimula ang isang tao sa landas ng paghahangad sa katotohanan at magagawang perpekto. Walang sitwasyon o paghihirap ang makakapanaig sa gayong tao o makapipigil sa kanya na sumunod sa Diyos. Isa itong tao na lubos na pinagpala ng Diyos, isang taong nais makamit ng Diyos. Ano ang kalagayan ninyo sa kasalukuyan? Minsan, kapag nakakaranas tayo ng mga paghihirap, tayo ay nagiging medyo negatibo. Pero nagagawa nating magsikap na umangat at sumubok na mapagtagumpayan ang mga ito. Ang pagkakaroon ng tayog ay pagkakaroon ng kakayahang magkusa para mapagtagumpayan ang iyong mga paghihirap kapag nalaman mo ang mga ito. Ang malaman na mayroon kang mga paghihirap at sa kabila nito ay hindi ka kumikilos para mapagtagumpayan ang mga ito o tugunan ang mga ito. Dinadala ang isang negatibong kalagayan. Ginagampanan ang iyong tungkulin sa isang pasibo at pabasta-bastang paraan. Ito ang karaniwan at madalas makitang kalagayan. May isang mas malala pa, at ito ay ang hindi mo alam kung anong uri ka ng tao at hindi alam kung anong uri ng kalagayan ang kinatatayuan mo. Hindi alam kung ang kalagayan mo ay mabuti o masama, tama o mali, o negatibo o positibo. Ito ang pinakamagulo. Hindi alam ng ganitong tao ang mga detalyadong problema ng kanyang buhay pagpasok, lalo na kung saan magsisimulang isagawa ang katotohanan. Mayroon lamang siyang sigasig, pero hindi niya nauunawaan ang anumang katotohanan o mayroong anumang pagkilatis at hindi niya kayang magsalita tungkol sa anumang patotoong batay sa karanasan. Kailan magagawa ng gayong tao na magbigay ng umaalingaw-ngaw na patotoo para sa Diyos? Kaya ng ilang tao na bumigkas ng maraming salita at doktrina, pero kung tatanungin mo sila, nagpapatotoo ka ba para sa Diyos? Sila mismo ay hindi rin nakakaalam. Iniisip nila na tapat nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin nang walang anumang pagiging pabasta-basta. Iniisip nila na ang lahat ng tungkol sa kanila ay mabuti at na mas mabuti sila sa ibang tao sa lahat ng bagay. Kapag ang iba ay mahina, pinagsasabihan pa nga nila ang mga ito. Bakit ka mahina? Mahalin mo ang Diyos. Sige na. Ito na ang oras ngayon at mahina ka pa rin? Malinaw na ang gayong uri ng tao ay walang realidad. Hindi niya nauunawaan ang mga normal na kalagayan at proseso ng pagbabago sa disposisyon ng isang tao. Inuulit lang niya ang mga kasabihang karaniwang naririnig, gaya ng, "Hindi ito ang oras para maging mahina." At, "Nag-aalala ka pa rin sa pamilya mo hanggang ngayon?" Ginagamit ang gayong mga doktrina para hikayatin ang iba at pangaralan sila. Hindi talaga nilulutas ang anumang praktikal na problema. Ang hindi magawang makilala ang sariling kalagayan ng isang tao at ang hindi magawang tunay na makilala ang sarili niya ang pinakahalatang pagpapamalas ng isang wala sa hustong gulang na tayog. Ang hindi maisagawa ang katotohanan at sa halip ay sumusunod lamang sa ilang regulasyon ay nagpapahiwatig ng wala sa hustong gulang na tayog. Ang pagnanais na gampanan ang tungkulin ng isang tao at gawin ang mga bagay-bagay ng maayos, pero hindi alam kung ano ang mga prinsipyong dapat sundin at ginagawa lamang ang mga bagay-bagay ayon sa kanyang sariling kagustuhan,
ay nagpapahiwatig ng wala sa hustong gulang na tayog. Ang pakikinig sa patotoong batay sa karanasan ng iba at hindi ito nagagawang makilatis at ang hindi magawang masabi ng malinaw kung ano ang mga pakinabang na dapat makamit ng isang tao mula rito o anong mga aral ang dapat niyang makuha, ay nagpapahiwatig ng isang wala sa hustong gulang na tayog. Ang hindi magawang maranasan at maisagawa ang salita ng Diyos at hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng dakilain at magpatotoo sa Diyos. Ang lahat ng ito ay mga tanda ng isang wala sa hustong gulang na tayog. Nasa anong kalagayan kayo ngayon? Mas madalas ay nagiging negatibo kami. Ang sitwasyong ito ay mas lalo pang nagpapahiwatig ng isang wala sa hustong gulang na tayog. Ang mga taong masyadong mangmang at ignorante ay walang anumang tayog. Tanging kapag kaya na nilang maunawaan ang maraming katotohanan, makilatis ang mga usapin, malutas ang sarili nilang mga problema, magkaroon ng mas kaunting negatibong kalagayan at mas maraming normal na kalagayan, umako ng mabibigat na pasanin at mamuno at magbigay sa iba na tunay na magkakaroon sila ng tayog. Dapat kang magsikap para sa katotohanan. Habang mas nagsisikap ka, mas lalago ka. Kung hindi ka nagsisikap, hindi ka lalago at maaari ka pang umurong. Para manalig sa Diyos, dapat kang mamuhay sa katotohanan. Sa higit mong pag-unawa sa katotohanan, nagkakamit ka ng tayog. Kung hindi mo nauunawaan ang katotohanan, hindi ka magkakaroon ng tayog. Kapag sinimulan mong hanapin ang katotohanan at nagagawa mong lutasin ang sarili mong mga problema, lumago na ang iyong tayog.